Mabuhay mga guro! Welcome sa ating explainer ngayon. Alam ko, habang busy tayong naghahanda para sa matinding trabaho sa school year 2026-2027, napakaraming bagong updates at policies ang kailangang intindihin, di ba? Kaya bago natin simulan ang lahat, gusto ko munang i-acknowledge yung dedikasyon at walang sawang sakripisyo ninyo araw-araw. So ngayon, hihimayin natin ang isang absolutely crucial na bahagi ng ating updated learning systems, ang Flexible Learning Program o FLP. Bubusiin natin itong official policy briefer ng DepEd para maging isang malinaw at madaling maintindihan na unified blueprint. Titingnan natin kung paano nga ba ito gumagana, bakit ito super mahalaga para sa ating mga mag-aaral, at higit sa lahat, paano ito makakaapekto sa inyo mismo sa loob ng inyong mga classrooms. Ang pilosopiya sa likod ng lahat ng reformang ito ay makikita sa iisang makapangyarihang linya para sa makabago at makataong pagkatuto. Kasi let's be real, alam nating lahat ang sitwasyon sa ground. Araw-araw, may mga estudyanteng nahaharap sa matitinding hadlang. Nandyan yung kalayuan ng tirahan nila sa eskwelahan, mga batang kailangang magtrabaho para lang makatulong sa pamilya, mga may kapansanan, o kaya naman mga biglaang emergencies na humaharang sa regular na pagpasok nila sa klase. Ang FLP ang ating makatao at malapit sa pusong solusyon. Ito yung paraan natin para masigurong hindi tuluyang mapuputol ang pangarap at edukasyon ng mga batang ito dahil lang sa mga hamon ng buhay. Okay, so here's our game plan for today. Una, ididiscuss natin ang bagong FLP framework. Pangalawa, titingnan natin ang mga modalidad at learner profiling. Pangatlo, at alam kong hinihintay niyo ito, ang tungkulin at proteksyon ng guro. At pang-apat, aalamin natin ang ugnayan nito sa bagong sistema. Let's dive right into our first part. Ang bagong FLP framework. Dati kasi mayroon tayong Alternative Delivery Modes or ADM. Kaso, it was often fragmented o pira-piraso, kaya minsan napakahirap ipatupad ng maayos at pare-pareho sa ating mga schools. Ang ginagawa ng bagong FLP ay pinag-iisa nito ang mga hiwa-hiwalay na sistemang ito into one strong framework. Isipin nyo ito na parang isang matibay na bakod na sasalo sa ating mga learners na at risk of dropping out. Imbes na kanya-kanya tayo ng programa, tinitipon na ang lahat sa iisang malinaw at buong polisiya na mas madaling sundin ng buong school system natin. Ngayon, sa loob ng framework na yan, meron tayong mga specific na FLP accommodations na pwedeng i-alok ng inyong paaralan. Nandyan ang Open High School System, Night High School, Rural Farm School, Homeschooling, School-Initiated Interventions, at Rotational Learning. Gusto kong maging super clear tayo rito. Please, huwag niyong itong isipin bilang dagdag na pasanin. Think of these as targeted tools sa inyong educational toolkit. Kung nagtatrabaho ang bata sa umaga, bam, nandyan ang Night High School bilang solusyon. Kung ang community nyo ay nasa agricultural area, idibabagay ang Rural Farm School model. Basically, binibigyan tayo ng tamang solusyon para ma-address ang specific na hadlang sa pag-aaral ng bawat bata. Moving on to part 2, mga modalidad at pag-profile. Siyempre, bago tayo mag-assign ng FLP accommodation sa isang estudyante, kailangan muna nating intindihin ng mabuti ang context nila. Ang learner profiling ay hindi lang basta simpleng checklist, isa itong step-by-step process gamit ang tatlong tools para makasiguro tayong tama ang ibibigay nating suporta. Step 1, ang Learner Access Survey para malaman natin ang sitwasyon sa teknolohiya at logistics ng bata. Step 2, ang Independent Learning Readiness Test para naman makita kung kaya ba talaga nilang mag-aral kahit walang palaging nakamonitor. And Step 3, ang FICAS tool or Family, Individual, Community, and School Analysis. Ito yung nagbibigay sa atin ng mas malawak na pananaw sa buong environment at support system na mayroon ng learner natin. Once malinaw na yung sitwasyon mula sa ating profiling tools, pwede na nating itugma ang learner sa tamang delivery modality. Pinapayagan ng FLP ang in-person learning, modular distance learning, online distance learning, at blended learning. Flexibility talaga ang pinakasusi rito. Gagamitin mo yung tamang accommodation, let's say isang school-initiated intervention, tapos i-deliver ito sa modality na pinakaangkop based sa resources at sitwasyon na nakita sa profile na mag-aaral. Hindi ito one-size-fits-all, nakaka-customize talaga siya sa kung ano yung totoong kailangan nila. Now for part 3, and I know ito yung elephant in the room. Tungkulin at proteksyon ng guro. Alam ko na sa tuwing may bagong framework, ang unang iniaalala natin ay ang workload ninyo. At tama lang naman yun. Gusto kong i-address ito ng diretso at may buong pag-unawa. So, let's talk about the learning facilitator.
Sila yung mga individual na nakikipag-ugnayan sa paaralan para gabayan ang mga FLP learners. Pero pansinin ninyo, may mahigpit na requirement na gumawa ng Statement of Undertaking. Napakahalaga ng document na ito kasi naglalagay ito ng napakalinaw na linya in between sa inyong regular classroom duties at sa inyong particular na tungkulin bilang learning facilitator. It clarifies your responsibilities at pinoprotektahan kayo, kaya hindi lang basta madadagdagan ng trabaho ninyo out of nowhere. Gusto ko kayong panatagin rito. Ang pag-assign sa isang regular teacher bilang learning facilitator ay literal na considered as a last resort na lamang. Kung wala na talagang ibang opsyon at ikaw ang na-assign, tinitiyak ng pulisya na may mahigpit kayong proteksyon. Temporary lang ang assignment na ito. Aside from that, mandated din ng mga schools na magsagawa ng regular reviews para talagang maiwasan ang teacher overload. At ang pinakamahalaga, may mga nakalatag na konkretong incentives. Nandiyan ang service credits, honoraria o allowances, subject syempre sa funding availability para totoong ma-recognize at masuklian yung extra effort na ibinibigay ninyo para sa mga bata. Pero siyempre, bukod sa pagprotekta sa inyo, mandato rin ng mga paaralan na protektahan ang ating mga learners. Kahit anong modality pa ang ginagamit natin, absolutely kailangan na inclusive, gender-responsive at accessible ang buong learning environment. At higit pa rito, kailangan mag-provide ang paaralan ng tamang mental at psychosocial support. Binibigyang diin din ng bagong policy na ito ang pagkakaroon ng malinaw at madaling ma-access na reporting mechanisms para sa mga parents and students, pati na rin ang mahigpit na ICT safeguards kung nag-online learning man sila. Walang kompromiso pagdating sa safety nila. Finally, let's look at Part 4, Ugnayan sa Bagong Sistema. Ito talaga yung isa sa pinakamahalagang takeaways natin ngayon. Ang FLP ay hindi isang dagdag na pasanin at lalong hindi ito naguutos na gumawa kayo ng panibagong set ng lessons. FLP does not change the curriculum. Ang mga programa sa ilalim ng FLP ay strictly aligned sa ating revised K-10 curriculum, sa strengthened senior high school curriculum, at syempre sa inyong reorganized 3-term budgets of work. Simply put, ang FLP ay isang flexible delivery method lang para maitawid yung mismong kaparehong high-quality curriculum na ginagamit nyo na araw-araw. Walang bagong curriculum, bagong paraan lang ng paghatid. So para naman hindi kayo maiwanan mag-iisa sa pag-implemento nito, tingnan natin kung paano ito babantayan at susuportahan. Ang data natin will literally flow upward. Gagamitin ng mga schools ang Learner Information System para ilog ang data. Tapos, aakyat yan sa division offices na siya namang mag-a-analyze nito para makapagbigay ng direct support sa inyo sa ground. Ang regional offices naman ang susuri sa mas malawak na trends para agad makapagbigay ng intervention sa mga divisyong medyo nahihirapan. At lahat ito ay nangyayari under the oversight of the central office. Dinisenyo ang sistemang ito para in case may mga gaps sa implementation, agad natin itong makita at masusolusyonan. So, tinalakay na natin ang lahat ng yan, ang unified framework, yung step-by-step profiling, ang matibay na proteksyon para sa inyong mga guro, pati na rin ang clear curriculum alignment. Nakikita natin na ang flexible learning program ay tunay ngang makabago at makataong blueprint para makapagbigay tayo ng accessible at dekalidad na edukasyon, anuman ang pinagdaraanan ng ating mga estudyante. Kaya iiwan ko sa inyo itong napakahalagang tanong habang inaayos ninyo ang inyong mga lesson plans. Paano mo gagamitin ang flexible framework na ito para itaguyod ang pag-asa ng bawat bata at siguruhing walang maiwang estudyante sa darating na school year 2026-2027? Maraming salamat sa inyong wagas na dedikasyon at maraming salamat sa pagsama ninyo sa explainer na ito. Padayon mga guro!